Character ko kasi parang ang biggest realization niya ay hindi niya kayang mag-isa. Kailangan niya ng mga taong tutulong sa kanya para sa tagumpay na kanyang inaasam. Matututunan ng ating mga manonood dito sa bagong yugto ang Lolong, sa Lolong Bayaning ng Bayan, ay ang kahalagahan ng pagmamahal sa kalikasan at ang kahalagahan ng pagmamahal sa iyong kapwa. Lolong, kalmahan mo lang. Pag mo ipahamak yung sarili mo, hindi mo kailangan sarilihin lahat ng problema ng mga tao. Gusto mo makatulong sa bayan ninyo, sa mga tao sa mahal mo sa buhay. Pero syempre, huwag mong kakalimutan na may nagmamahal din sa'yo. May nag-aalala rin para sa'yo. Yung innate na goodness ng isang tao, sana ipagpatuloy nila ang pagpapanood ng Bayani kasi si Lolong talaga isang bayani. Yung kakayahan niya na maging bayani ay yun ang palaging priority niya pagdating sa mga mahal niya sa buhay at sa kapwa niya tao. Yung hindi mo itatry na i-control yung mga bagay-bagay na hindi mo kayang kontrolin. Pagmamahal mo, yung sacrifice mo, yung pag masyado kang greedy sa isang bagay, yan. Tingnan mo yung paligid mo, tingnan mo yung society mo, tingnan mo yung community mo, pamilya mo. And itong mga kwento naman to na ginagawa natin dito, especially sa Lolong, di na naman to sinulat like just to entertain. Kahit may mga powers dito, it's really a reflection of our society nowadays na kailangan meron tayong mga kalaban, meron tayong mga kakampi. Kumilos ka, meron kang pwedeng gawin. Pagsasakripisyo dahil sa pagmamahal. Unti-unti nang namamatay ang tradisyon ng mga Pilipino. Ito po makikita natin ang mga respeto sa mga nakakatanda, sa mga magulang, sa mga elderly, na sana pinagdadasal ko ay huwag mawala sa Filipino culture. Kahit anong gawin ng tao, mas makapangyarihan ng kabutihan kaysa sa kasamaan. Kung ang center ba ang katotohanan at ang kabutihan, hindi mo kailangang matakot sa lahat ng negatibong mangyayari sa paligid mo ni hindi sila magkakaroon ng chance para ma-damage ka o maging harmful sa'yo. Kasi mas malakas para sa akin ang kapangyarihan ng kabutihan at katotohanan kaysa sa opposite noon. Hindi naman kailangan mong isakripisyo ang buhay mo para maging bayani. Minsan may mga a small act of kindness, malaki na nagagawa nun sa ibang tao. So, in our own little ways, maging bayani tayo sa isa't isa. Dito natin malalaman na isang kind work or deed can go a long way. Marami kasing tumatahimik na lang kapag may nangyayari. Grab that courage to stand up for what is right. Marami tayong matutulungan, kahit isang tao na. Matututunan natin kung paano tayo makisama sa mga kapwa natin. Kung paano natin makita yung magagandang bagay sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. At syempre yung pagiging pakatao. It also stirs in you your love for fantasy. But at the same time, sa ilalim ng lahat ng ito, nangingibabaw yung prinsipyo at yung paniniwala sa kabutihan sa pangbuong komunidad. Ano ba ang totoong pagmamahal? Paano mo ba ipapakita na totoong mahal mo ang isang tao? Ano ang commitment na kaya mong ibigay para sa pagmamahal na ito? Gagalaw ang imagination nyo at makakapag-identify kayo sa mga ipalalabas namin. Kaya manood kayo. Yung taong naninindigan para sa katotohanan, pangalawa, pagiging bayani para sa mga maliliit na tao. Importanteng bigyan din ng halaga ang mga taong walang masyadong lakas o kapangyarihan at sila'y dapat itinataguyod at binibigyan din ng boses. Yung character ni Lolong is a reminder of being someone who is selfless and who is helping, and for the love of family. It starts with family, it spreads out to community. From the community, it spreads out to the nation. So, sana makuha ng viewers natin from season 1, I guess, and also now in this season. Ang mensahe na matutunan dito, syempre yung love pa rin para sa family na mananaig pa rin ng kabutihan kaysa kasamaan. Pagmahal tayo sa ating sariling bayan, yun muna ang kailangan nating matutunan uli. Masyado na tayong in love sa ibang kultura at ibang mga bansa. Palagay ko, kailangan balikan natin yung ating pagmamahal sa ating bayan. Pagmamahal sa pamilya, pagpoprotekta sa mga tao na nararapat protektahan. Sana madala natin yung mga ganong lesson
sa ating mga sarili. Ako talaga, number one sa akin ang pamilya, pagiging bayani para sa mga taong hindi kayang itaguyod ng kanilang mga sarili. Love for family, ang hindi ka makasarili, yung masaya ka na tulungan ng ibang tao para mas mapabuti pa ang buhay ng isa't isa at ng lahat. Siguro ang mensahe ng lolong to is, parang turuan tayo kung ano yung mga bagay na kaya mong magawa para sa ibang tao, para sa minamahal mo. Minsan kahit hindi sa kapamilya, kahit sa kaibigan mo. Makikita natin yung masaya na side, and syempre nandyan din yung mga nakakaiyak na emotions. So I'm sure it'll be a roller coaster of emotions din. So A lot can happen in your life, a lot of problems, a lot of possibilities, pero this teaches you to just keep on pushing forward and na kaya mo lahat. Friendship po, helping, care, and love. Tapos, mabait din po. In Lolong, I'm excited to see Dakila.